Dr. Ramos, kanina, habang nagkukwentuhan tayo sa labas, ay naitanong ko kung ilan na ba lahat ang mga geriatric centers sa buong Pilipinas. At alam ko na si Dr. Ramos ang may kanalaman sa lahat ng mga pagpapatayo ng mga centers na to. Maraming salamat po. Unang-una sa lahat, gusto ko munang batiin yung mga tagapakinig ng Gininto ang Puso or Golden Heart. At lalo na dun sa mga lola at lolo natin na nakikinig po ngayon. Happy Grandparents Week po sa inyong lahat. At sana po makapagpahatid po kami ng magandang balita para sa inyong kalusugan. Tungkol naman po doon sa tanong po nyo kung ilan po ang geriatric centers ngayon, ito po ay naayon sa Republic Act na 11959 kung saan itinalaga na magkaroon ng mga specialty centers sa buong bansa, sa iba-ibang regions. Hindi lang naman geriatric center, meron din pong heart center, meron din cancer centers. Isa lang po yung geriatrics. Pero ang maganda po dito is mailapit yung specialty ng geriatrics o yung mga dalubhasa sa mga nandoon sa medyo malayo sa lugar na Metro Manila. So yun po yung layunin. Meron po sa ngayon sa pagkakaalam ko nasa 33 identified hospitals. These are DOH retained hospitals kung tawagin, regional hospitals that has been, ayan, makikita nyo po naka-flash dyan. Sa Region 1, doon po sa mga nagtatanong kung bakit napakalayo ng ating mga centers. Sa Region 1 po, meron tayong 3. Region 1 Medical Center, Ilocos Training Regional and Medical Center, Marcos Memorial Hospital and Medical Center. Region 2 rin po, meron din po silang 3, Region 3, and hanggang Region 7 meron po tayo. Hanggang Region 12, Cotabato Regional Medical Center. So sa loob naman po ng Kamaynilaan, ang San Lazaro Hospital has a geriatric center. Ang Jose Reyes, of course, na kung saan nasa ilalim ang National Center for Geriatric Health, which is located at Malacanang. Ito po ay binigyan bago lang po ng pangalan na tinatawag po siyang Evangeline Macaraeg Macapagal Geriatric Health Specialty Center ng Department of Health. Ito po ay ipinangalan po doon sa mother ni dating Pangulong GMA. At ito po ang tinalagang Apex Center or End Referral Center, kumbaga. Kaya po ang isa sa mga tungkulin po nito ay umikot dito sa mga nabanggit kong geriatric centers sa buong Pilipinas para ang tawag namin dito is mentoring and monitoring. Tinitingnan po namin yung serbisyo nila at minomonitor din po yung kanilang mga programa. Ang mga programa nila, isa sa mga programa is daycare. No? This is a community care. Meron din silang hospital-based care. So marami po yan. Kung kayo po ay malapit sa isa sa mga ito, pwede po kunyong tawagan or makialam kung ano po ang programa nila na nilaan para sa inyo, lalo na ngayong week na ito. Parents Week. Meron silang programa, Grandparents Week, Valentine's, meron sila sa May, meron silang mga ginagawa. Napakasaya po. Doc, bilang isang geriatric doctor, gaano ba kahalaga ang pagkakaroon ng isang dedicated o nakatutok na ospital para sa mga nakatatanda? Yes. Napaka-importante po na ating ma-realize na pagka medyo nagkakaedad na tayo at kung ano-anong mga sakit ang dumadapo sa katawan, yung tinatawag na chronic degenerative diseases. Napapadalas ang bisita sa doktor, Doc. Totoo po yun. Madalas po yung bisita sa iba-ibang specialist. Ganon din po yung tinatawag namin polypharmacy na umiinom ng napakaraming gamot. Minsan hindi naman nakaprescribe. Nadinig lang sa kapitbahay or naikwento ng kapatid. Nanggagaya. So, isa po yun sa mga sakit na kailangan talagang merong specialty na nakatutok sa kanila. Ang tawag po sa amin is geriatric medicine specialist. Kami po ay dalubhasa po, kami po ay internist muna, internal medicine graduate or family medicine,
And then nagsa-subspecialty kami for geriatrics. Like pediatrics po, kung ikukumpara nyo, yung pediatrician para sa mga bata, kami naman po mga geriatrician is para sa mga matatanda. Talagang linya nyo yan, Doc. Ito po ang aming pinag-abalahan ng panahon. Doc, ano sa tingin nyo? Ano bang mga pangunahing kakulangan sa kasalukuyang healthcare system para sa matatanda na maaaring masolusyonan ng sentrong ito? Ito po ay magandang balita sapagkat pagpalalakasin ito ang mga efforts ng iba-ibang agencies na gustong tumulong po sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Unang-una po yung training at training po ng mga multidisciplinary team. Ang isang kaibahan po sa pagbibigay ng serbisyo sa matatanda is involvement ng multidisciplinary. Hindi po kaya ng doktor lang ang mag-aalaga sa isang nakatatanda. Kailangan din po namin ang support ng social worker, ng nurses, ng pharmacist, ng nutritionist, ng physical therapist. Ito po ang approach namin nakakaiba, multidisciplinary, kasi kailangan natin maintindihan yung mga sakit ng mga matatanda is multidimensional. Hindi lang physical, meron din silang emotional, psychological, social, even financial, even marami po, spiritual. So, kailangan po namin tuulan ng pansin At dyan, po ito. naiintindihan nila, Doc, yung mga parang lagi may sakit. Ganun po. Yung mga matanda, ganyan, lahat na nararamdaman. Gusto makita ka agad ng doktor. Meron namang hindi pinapansin yung kanyang Ayun, nararamdaman. meron So, naman. extremes. So, kailangan talaga kakaiba yung approach. Paano naman makakatulong ang Philippine Geriatric Center sa mga pamilyang nahihirapang mag-alaga ng kanilang matatandang kamag-anak? Ang nai-envision ko po na magiging role ng Philippine Geriatric Center is to provide holistic care and to provide also end referral kung halimbawa mga karamdaman na medyo masyadong complicated at kondisyon na kailangan ng specialist, dito po papasok yung Philippine Geriatric Center, yung mga complicated cases. Of course, yung run-of-the-mill cases, doon po siya ilalagay doon sa mga geriatric centers, even sa barangay level. So ito, ang Philippine Geriatric Center will provide leadership, which is very much needed to align every effort and integrate lahat po ng ahensya and para magampanan yung kanilang role. Ito po ang tingin ko. It's a leadership hospital that can provide direction. Doc, at saka kasi napakadami ng senior citizens. 11% of the population, almost 11% ay senior citizens. Dahil sa mga pag-aaral, ay talagang dumadami na ang aging population na kailangan talaga maging healthy at dapat may access sa health services. Yes. Ano naman sa tingin nyo yung kailangan na disenyo ng ating mga medical facilities para masabi na sa isa tong age-friendly at senior-centered na pasilidad? Yes, meron po tayong tinatawag na environmental standards. I think it is with the Department of Health. Ang standards na ito is in Administrative Order 2017-0001. Kabisado ni Doc yung lahat ng mga Isa po kasi ako yung sa orders. gumawa noon. Congratulations. So, meron pong patient-centered or person-centered, yung pakikitungo, paano tayo makitungo sa mga matatandang pasyente. Very sensitive kasi sila, lalo na kung maaapakan mo yung kanilang dignidad. Yeah. So, yun yung isa sa priority namin. Pagka paano ituring at makipag-usap sa isang nakatatanda. Bukod po doon, yung sinasabi kong yung environmental standards that we are that we have proposed is may guidelines po yan, katulad po ng yung space and distance ng bed sa chair, ilaw, yung tamang ilaw, tamang flooring or kulay. Nandoon po lahat yun. Doc, at saka yung feeling attended to and Yes, feeling so, important itong yes. ating mga seniors. Totoo po yun. Yung isa po sa, maikwento ko lang, isa po sa isang encounter ko sa isang nakatatanda.
yung palagi nating sinasabi na yung dignity kailangan natin igalang. Pero sa marami sa atin, hindi naman naintindihan kung ano ibig sabihin nun. Magandang salita, pero empty words siya. Ano ba yun? Yun pala ay kailangan may operational definition. Yung katulad ng paghintayin mo sila ng matagal sa clinic, inaapakan mo yung dignidad nila nun. Dahil, or kaya nalipasan sila ng gutom at nag-stay sila kasi wala silang choice. That's that refers to the dignity Na of the nakakasakit sa person. damdamin yan. Opo, yung pakiramdam nila na kawawang-kawawa sila dahil wala silang pera or mahina, isa po yun sa mga iniiwasan natin at gusto nating itaguyod. Na dapat ang ating mga hospital, tama po yung pakitungo sa mga matatanda at hindi ituring yung dignity na empty word. No, kailangan i-operationalize yung definition. Ano ba yung dignity pag sinabi natin? Kailan ba natin sila natatapakan? Kasi minsan hindi tayo aware. No, akala natin ganun-ganun lang. Dok, kailan naman mas makakabuti ang institutional o specialized care kumpara sa pag-aalaga sa loob ng bahay? Yes, ito po ay tinatawag naming residential care. Ito po yung topic namin Sa bahay na lang. nila Congressman Mila Magsaysay 2 days ago sa Congress. We were looking at i-regulate yung mga residential care facilities. Yung tinatawag natin home for the aged, no? Or nursing Apat homes. pa lang yata yan, Dok. Medyo marami ho. Magtataka marami na. kayo. Nung una po kaming gumawa ng directory noong 2009, 6 sila. After several years, naging 100 plus. Oh, wow. Natigil lang po yung pagmamonitor namin nung nagkaroon ng pandemic. Kasi biglang maraming naapektuhan, maraming nagsara. So right now, marami uling nagbubukas. So we need to organize this. This is in industry itself. If you look at other countries, even in Asian countries, it's an industry. It's a thriving industry where people are taken care of by professionals. Kaya ang tanong po is kailan ba makakabuti? Sa Pilipino po, ang ating pong kultura ay talaga pong tayo po ay mapagmahal sa ating mga nakatatanda. Kadalasan to the point na nasa-sacrifice yung buong family para lang makapag-alaga sa bansa. Pero meron pong darating na punto na marirealize nyo na hindi nyo talaga kaya mag-alaga ng isang nakatatanda. Meron akong... Dok, kaya dyan pumapasok yata yung mga abuse. Opo. Yun po yung nangyayari kung hindi po professional or family yung nag-aalaga. Minsan talagang nakaka talagang anong tawag doon, nakakapuno. No? Minsan mas mahirap mag-alaga ng matanda, lalo na kung merong dementia at merong behavioral problems. Kailangan niyo po ng tulong ng professional. Saka matagal na pag-aalaga, Dok. Yes. Yan po yung tinatawag nilang long goodbye. No, yun. Very long goodbyes. Once you're diagnosed and unti-unti po itong nagpo-progress and kaya tinawag nilang long goodbyes. Dok, parang may stigma pa rin sa Pilipinas kapag dinadala ang mga magulang sa isang facility. Anong epekto nito sa decision making ng pamilya? Yes, totoo po ito. Ito po ay dala siguro ng ating kultura. Pero sa ngayon po, sa nakikita ko, magbabago siya kasi wala po tayong magagawa kundi tumanda ang ating lipunan. Ito po yung pinakamalaking, the most important phenomenon in the 21st century Yan is ang challenge natin, yung Doc. longevity. Everybody, whether you like it or not, tatanda ka walang matitira mag-aalaga sa inyo. So, ibig sabihin, darating ang punto na talagang it has to be a way of life for everyone, which actually nangyari sa ibang bansa. Yan. So, ano naman ang yung sa mga geriatric centers, Doc, yung sinasabi niyo meron diyang nurse, merong... Opo. Yeah. Yung kumpleto to. Kumpleto po. Kung Opo. mapasa yung batas, Doc, ano Opo. yung mangyayari sa ating geriatric center? At Yes. magkakaroon na mas marami. Doc? Opo, sa ngayon po, meron naman po kaming ginagawa sa aming center, sa National Center for Geriatric Health. As well as dun sa 30 plus na geriatric centers, it has become a training centers for those who wants to engage in yung taking care of our At saka seniors. siguro, Doc, mayroon na tayong marereplicate, no?
Meron na pwede naman po. nang maging example for other centers. Marami na po tayong tinatawag na benchmark na magagandang serbisyo, quality services. So kaya nga kailangan yung panukala ng long-term care, magkaroon tayo ng framework. I think ang pinaka-importante sa lahat na natutunan natin these past few days with the meetings with the other stakeholders is kailangan natin na magkaroon ng definition. Ano ba yung long-term care? Ano ba yung nursing home? Ano ba yung... Kasi pag nag-uusap tayo, iba-iba yung ating nasa isip. Baka hindi tayo nagkakaintindihan dahil doon. So, isa sa mga panukala is gumawa ng framework. Ano ba ang agency na nag-o-offer ng mga benepisyo para sa matatanda at ipag-connect ito at ipaalam doon sa mga beneficiary, mga matatanda mismo. Kasi I think awareness is number one. Yes, Hindi nila alam. Gawa ng hindi naman sila mahilig sa media or sa internet. So, at bihira na rin ang nagbabasa ng dyaryo ngayon. Kaya ito, ang ginagawa natin, Doc, na sana Ito, malaking bagay. nanonood sana ang ating mga senior citizens sa programa na to. At saka, ano ba ang dahilan kung bakit naman patungo na tayo sa aging population, Doc? Yes po. Dahil siguro na rin sa teknolohiya, yung healthcare technology has improved a lot. And siguro din yung mga pagbabago rin sa lipunan, kaya maganda na rin po yung haba ng buhay. Pero hindi po yun yung tanong. Ang tanong po kasi is humahaba ba yung buhay natin na makabuluhan at nagiging active pa rin tayo? O humahaba yung buhay pero yung sakit naman nandoon. So ang tanong is meron kaming tinatawag na yung ni-extend mo yung buhay, pero yung quality of life wala doon. So kailangan natin gawa ng solusyon 'yon sa tamang paraan na ma-promote yung health habang bata pa hanggang tumanda at siguro doon sa pinakadulo, no? Ito ay malaking task, malaking trabaho. Hindi ito kaya ng mga doktor lang or ng Department of Health lang. Ito ay talagang isang buong bayan ang magtutulong-tulong sa social service. Sa financing, number one is very, very important. Financing social institutions and health institution, even the spiritual institutions should, and of course the government, with the government support, I think hindi naman imposibleng maabot yung ating mga objectives. Doc, hindi lang sa ating mga grandparents, pero para sa mas nakababata nating tagapakinig, meron bang mababahaging simple lifestyle change na maaaring masimulan ngayon upang masigurado ang healthy aging sa hinaharap? Yung mga kabataan na nakikinig. So, hindi naman sikreto ang tinatawag nating healthy living. No? Maaga matulog, mag-exercise, huwag manigarilyo, huwag uminom ng alak. This is fundamental information. Pero ang pinaka-importante sigurong intindihin ninyo na kayo ay tatanda. Naging bata rin ako, kaya naintindihan ko na nung ako'y bata-bata pa, parang hindi mangyayari sa akin ito na tatanda. No? Pag makikita mo, it's a third person. It's not going to happen to me. But, feeling young pa rin tayo. Feeling young. But so, kailangan yung itanong habang bata pa kayo, what matters most sa inyo? Yung mga matatanda ngayon na itong mga kasama natin sa bahay, ito yung miyembro ng cohort na pinanganak noong 1940s hanggang siguro early 60s. Ang tawag natin dyan silent generation. Ito po yung nakadanas ng mga gera ng Hapon, survivor. Inabot pa rin nila yung pandemic. Pero sila po ay ibang kanilang karakter. No? Sila ay matiisin, matyaga, matahimik, hindi masyadong mareklamo. Mapagpasensya. Pero itong cohort na darating, katulad ko, I belong to the baby boomers. Yes. So, perhaps iba rin po yung mga classmate natin, iba rin yung ating iniisip pag tumanda. Pero ang kita ko, sensitive daw. Sensitive, medyo madamdamin. So, kayong mga belonging to the generations of Gen Z, millennials, or whatever generations you have,
I think you will have your own priorities when you get old. But you have to think of it now. So, yung serbisyo na iaalay sa inyo, siguro kakaiba ng mga serbisyo na inaalay ngayon. We have to realize that everybody is not the same. Ang pinaka-rule of thumb, habang tumatanda daw po, Chair, nagkakaiba talaga. Habang tumatanda, the more heterogeneous a person becomes. Hindi siya pwedeng isang direkta lang. So, kaya kung makikita nyo, yung mga pasyente namin sa hospital, medyo may kanya-kanya silang karakteristik. And iba-iba. Iba-iba, kaya kailangan natin talaga pangunawa. Pangunawa. Doc, ano naman ang mensahe nyo para sa publiko ngayong Grandparents Week? Lalo na para sa mga pamilya na may inaalaga ang senior citizens. Ayan, ito ang napaka-importante. Meron tayong tinatawag na, ito, sasamantalahin ko na maging aware tayo sa tinatawag nilang ageism. No, ageism na yung mga matatanda dahil sa kanilang edad, nagkakaroon ng hindi pang-unawa, no? Katulad ng isang matanda na hirap sa tenga or hindi makarinig, sasabihin natin, kasi matanda na yan. Okay lang yan. O kaya isang iika-ika na matanda, masakit ang tuhod, okay lang yan kasi matanda na. So everything is attributed to your age and we lose the chance to help. Kasi nga, matanda na yan, ganyan talaga, makakalimutin na yan. Okay lang yan. Wala nang ginagawa, pabayaan na lang. Pabayaan na lang. So yun yung tinatawag na ageism. It's like feminism or mga yung parang color. resigned na gano'n na lang. Yes po. Ito po ay kailangan natin ma-realize na teka baka may dahilan, may problema na kayang solusyonan. So ito po ang mensahe ko sa lahat, don't be an ageist. No, kung may kasama kayong matanda, bigyan sila ng pansin, ng tama. Sila po ay nakakaramdam ng parehas ninyo at nararamdaman nila kung kayo ay wala ng pagmamahal or nabawasan ng atensyon para sa kanila. Bigyan po natin sila ng tamang atensyon dahil po sa mga contribution nila sa ating pamilya at sa society. So, yun lamang po ang aking mensahe. Let's be aware of ageism and fight ageism. Maraming salamat, Dr. Miguel Ramos Jr., OIC Chairman of the Department of Geriatric Medicine at the National Center for Geriatric Health, Jose Reyes Memorial Medical Center. Iimbitahan po namin kayo uli, Doc, dahil po. mukhang itong ating talakayan ay kulang na kulang pa. Opo, marami po tayong pag-uusapan pa. Magdi-disclaimer lang po ako, hindi na po ako ang OIC ngayon ng National Center. Kaka-retire ko lang po noong July last year. I'm 65, so senior citizen na rin ako. Okay. But I still work there as an honorary consultant. Nagtatrabaho pa rin para Tatrabaho pa rin serbisyo para sa pa rin ating para sa ating mga senior citizens. Kapwa seniors.